paano yung mga walang reliyon, artista? Tinutulungan mo rin? Tutulungan pa rin para ano, Very good. para gagawin silang born again. Oo, tama. Problema ba 'yon? Oo, kasi Kung ikaw nga pag nakita mo na ako na mayroong katinuan sa pag-iisip at makajos, baka lilipat ka na sa dating daan. ayaw ko na sa dating daan, sorry ha. Mapanghi na daw, sabi ni Attorney Milan. Gusto ko sa bagong daan. MCGI. Oo, MCGI. 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 Okay. MCGI. Yan po. Wala naman pong masama yung binanggit. Hindi naman kami against doon sa dating daan. We love dating daan. Hindi, paliwanag ko lang. At MCGI. And we never mock the words. Kasi wag nyo kaming gawing i-isolate ng ganito na we mock. Maraming nagmamak sa mga dating daan. Tama ba? Opo, kasi Maraming nagkakatuwaan sa dating daan, but we love dating daan, especially Kuya Daniel. ang dating daan kasi, sulat ni Propeta Jeremiah, Kapitulo 6, talatang 16. In-encourage niya ng mga Israel na bumalik na. Ando na nga sila ngayon, kaya nabuo na nga Israel. Dati, Jerusalem lang yan ang pangalan. Ang 12 tribes ang bumubuo ng Israel. Tatay nila si Jacob o Israel. Sa tulong ng mga Pilipino, nabuo yan ay noong 1948 sa buto ni Carlos Jose Romulo. Ganun po. Kasi ang tayong mga Pilipino, matulungin talaga tayo. Pinong-pino. Pero mas lalo nang maganda kapag ang pangalan natin ibalik sa Maharlika. Ang ibig sabihin ng Maharlika, pinili din, chosen one. Yun ang tunay na pinili, hindi kay galing sa pangalan ni King Philip. Dahil si King Philip ay iba-ibang ginagawa, hindi lang scam. Mga masasamang espiritu meron siya. Ayaw natin ngayon nang ganon. Dahil lang, Masamang espiritu. So, scammer din pala yun. scammer yun. Scammer din yun. Ini-scam nga So, yung be kapatid aware. niya. Be aware of the scammer. Oh, yun. Alam mo, maganda tumulong, magpahiram, pero mind you, kung yung tao na yon ay ido-double cross ka. Huli na ang lahat, na double cross na ako. Na double cross ka na. Ganun pala yung double cross, no? Ganun nga. Matindi. Double crossing kung gusto mo. Na double cross. Ay nako. Nagpapatawa lang po kami. Oo. Actually, hindi naman po kumukulo ang dugo ko. Bale, Nagpapahayag lang. wala. Para ma-aware din yung mga Para iba. ano lang, para live lang yung pinag-uusapan at yung mga may gusto ng mga ganitong tema ng pagsasalita, medyo hindi i-scroll yung cellphone. Oo. Oo. Oh, tama. Kasi yung pagbukas niya sa cellphone, narinig niya yung pagsisigaw ko, stop siya doon. Oo. Magiging viewer ko siya. Oo, kasi naman, very interested. Ganon. Oo. O sige, para maging very interesting. Tapos na yung pamamaga ng binti, diabetes, pangpalinis ng dugo. Oo. Oy, yung buto ng, meron pa, hindi lang dahon, pati buto. ng papaya. Papaya, yan o. Oo. Buto ng papaya, bumili ako ng papaya, at kinakain ko to para maalis yung arthritis. Okay. Osteoarthritis. Very good. Kailangan 7 piraso araw-araw. Ayun. Yung buto ng papaya. So, madali, hindi mo na kailangan lagain. Hindi na. Oo. I-chew mo na lang, i-chew. Kagatin mo na lang ng ganun. And ang lasa nito ay parang paminta. Parang paminta. Oo, lasa nito. You will drink water para hindi ka ma-dehydrate at hindi ka mabilaukan. Kung halimbawa, inumin lang, kain lang, lunukin niya na hindi mo kagatin. Parang... Ay, may tutubong papaya sa tiyan mo. Ganun ba yun? Delikado, no? Yan ang gusto ko sa iyo pag tumawa nagustuhan ng mga viewer. Oo, talaga naman. Ang galing mong tumawa Salamat. Nagpapatawa lang. Viewer. Nagpapatawa lang. Mag-subscribe kayo. Don't forget to subscribe. Lalo na sa mga pinasalamatan kong mga subscribers ko. Di ganun po. So,
para hindi magiging monopoly yung pagiging scammer, may halong mga ganito. Oo, naman. Hindi ma-monopoly. Yung bang ang topic ay puro scam ng scam. Scam sa mga US na mga babae na please try to register me on your YouTube or your what do you call this from your computer, and you will see a lot of nude yung hubad daw. Oh, it's not my interest. Dahil ang interest ko yung magkaroon ako ng maraming subscriber, hindi yung tumingin ng mga hubad-hubad. Pagka ganun din, ako rin nakaranas ng ganun. Maraming nag-aalok sa akin ng sex daw. Sabi ko, Saan ba? Paano ka alokin ng sex? Kung nasa ibang bansa sila, nandito ka. kaya nga hindi ganito. Taga rito lang din yung iba. Pero alam nyo mga kaibigan, magbago na tayo kasi baka mamaya magkakaroon pa kayo ng AIDS. Yun ang sinabi ni Mayor Lim, dating general at naging direktor ng NBI, na magbago na kayo ng trabaho. Marami naman pwedeng trabahuin. Easy money yun, easy money. Na hindi yung ganyan. Ano yun? Easy money. Katulad din yan ng manghiram, easy money din yun. Si money, pero pag nagkasakit sila, gonorrhea, syphilis, AIDS ang pinakamatindi. Nako. Paano yan? Hindi, wag kang mamroblema. Kumain ka ng buto ng papaya. Hindi makagamot yan sa AIDS. Pag di sila magbago, di ba? Kasi Gamot ba yan sa AIDS? ang papaya, meron din yung properties na hindi ka tumatanda. Oo. Kasi sa vitamin E. Vitamin E very yun. good, very good. Vitamin E. Okay yan, naalala okay ko, yan. diba? Okay yan, okay. Bakit ayaw mong tumawa? Hindi. Masaya ako dyan. Siyempre. Ang pinaalala na para daw hindi magka-AIDS. Problema nga, iniyaya siya ng sex. Pinadidito sa sakupang, yung nag-iya sa kanya nasa malayong lugar. Baka ano yun? Manood ka ng bold. Mga kaibigan, ang trabaho ko bilang lingkod ng Diyos ay nag-overseer, nag-BS ako, Bible study, at nagkakaroon din ako ng mga cell grouping. Tumutulong ako sa mga dapat tulungan, pero priority natin ang manalangin, umaga, tanghali, hapon. Sa umaga, nalalangin tayo sa ating mga nasa kinaukulan mula kay PBBM hanggang sa pinakamababa, maging ang mga chieftain sa kabundukan. Pinapanalangin natin po sila para gumanda ang ating bansa. At pinapanalangin ko rin ang buong mundo, lahat lang ang manampalataya. Kasi yun naman ang entitled talagang ipanalangin, mananampalataya. At yung mga, tulad na nabanggit ko kanina, na mga Ipanalangin yung nanampalataya, nanampalataya na panalangin mo pa. Ipanalangin mo yung scammer. Hindi, ganito yun ang panalangin mo sa manampalataya. Palalahanan mo sila na mga 100% ang kanilang pagtuturo. Kasi karamihang manampalataya ngayon, hindi pa nakaabot sa sukatan ng Panginoon, hindi pa nakaabot sa singliit ng butil ng mustasa. Paano niya mapalipat ang bundok? Yan, di ba? Kailangan maging 100% kasi yun ang gusto ng ating Panginoon. Be perfect because God who called you is perfect. My Father is perfect. Matthew 5:48. Paano daw maging perfect? Sabi ng ibang mga manampalataya, nagkasala pa tayo dahil sa laman. Hindi yon. Kapag meron kang sinabi na manampalataya ka, meron kang fruit of the Holy Spirit. Isa doon ay pagpipigil sa sarili, kaya hindi ka na magkasala. At dahil ang pinaniwalaan mo at sinampalatayanan mo ay siya po ang author, siya po ang may-ari ng langit at lupa at sa lahat ng naroon. Sipin mo, example, si Adan at Eva, manampalataya rin yun. Bakit sila pinalaya sa Garden of Eden? Because ang 98% pinakakain naman ng Diyos, pero gusto pa nilang kainin yung 2% na bawal naman. Kaya kung anong pinagbabawal ng Diyos, ipinagbabawal nga talaga ng Diyos at huwag nating salingin. Dito naman, bilang ikaw totoong manampalataya, may kapangyarihan kang talian mo dito sa lupa.
kung ano mang talian mo dito sa lupa, talian din ng Diyos sa langit. So, lahat ng mga bisyo, lahat ng mga monkey business, dapat mawala na yan, lahat ng kasamaan. Ang ating pairal ngayon, yung pamumuhay ng totoong manampalataya. Salamat po. Yan, very well said. Sinabi mo na lahat na yung manampalataya at saka hindi nanampalataya. Makinig po kayo dahil ngayon ay ano yan, that is food that cannot be rotten. Right. Oh, yes. Cannot be rotten. Food for your heart Yes. that you might be redeemed and, you know, redeemed and change for a new life. Oh, yes. Ngayon, kung naman hindi ka pa gustong magbago, ipagpatuloy mo pa yung mag-i-scam, magpapadala ng mga salita ng nude pictures, ituloy mo lang. Total, pwede ka naman yata manghingi ng tawad sa Panginoon yung bago ka mamatay. Oh, pwede rin. Pwede rin. Oh, pero wag naman hintayin na bago mamatay. Kasi ganito yun eh. Dalawang klase ang manampalataya, no? Merong manampalataya na pagdating ng araw, hindi sila masama sa rapture dahil nga medyo hilaw. Mapasama sila doon sa tatakang mangyari. Kapag ganun, kasi di na sila makabili ng anumang bibilihin nila kung wala silang tatak. Mamamahala at binahintulutan ng Diyos, mamahala ang Antichrist dito sa lupa para subukin yung mga taong maligamgam. Ayaw ng Diyos kasi maligamgam ka, pero mahinog din yung iba, kaya lang pugutan sila sa ulo. Eh, gusto ba niyong ganon? Bago kayo maligtas, pugutan ng ulo? Eh, kailangan gawin na nating sundin yung 100% na panampalataya para makasama tayo sa rapture. Ayan. Ano ba? Verse Maganda. Thessalonians, chapter 4, verse 16 and 17. Sa mga baptist, ang tawag nito, caught up on the earth. Dalhin ka sa alapaap para hindi ka maabot sa mga mapamuksang mga likha for protection supposed to be, pero gagamitin yan ng Antichrist para sa kanilang sariling kapakanan. Pero hindi sila magtagumpay. Kasi may hangganan po yun. Okay, very well said, Brother Antonio Laguren, that our content is a combination of Word of God and Word of Scammer. Very good. Word of Scammer and Cursing Scammer. Kersing. Cursing the Scammer. Kasumpa-sumpa. Kasumpa-sumpa, di ba? Kaya para hindi ka matuluyan, Magbago na. magbago ayon sa Magbayad. salita ng Diyos, Oh, magbayad. magbayad at maglaga ng dahon ng papaya at Oh. maglaga ka rin ng dahon ng Herbal. Na. pandan. Yan. Para lahat ng toxic ng iyong katawan, pati yung toxic ng pagiging scammer mo, ay lalabas dahil ito'y nakapagtatae. Pag uminom ka nito, nagtatae ka. Pag nasobrahan. Hindi naman Lahat pagtataing- naman ng bagay pag sobra eh. Oh, pag hindi naman pagtataing katulad ng diarrhea siguro. Lahat ng bagay Kasi- sobra, kahit ang lalaki pag nag-asawa at nasobrahan, dugo na lumalabas. Nasubukan ko yan eh. Nasubukan ko yan. Subukan mo yun? Oh, Yung dugo na lumalabas? Hindi ito. 3 beses ka mag bowels. Ang tawag noon, malinis kasi bituka. Nalilinis ang bituka. Pero hindi yun katulad ng diarrhea na halos hangin lang ang ilalabas. Kasi nasubukan ko rin yan eh. Hoy mga kababayan ko, Nung inano pa lang ako ng Diyos. I could speak words na very malumanay, but I could also speak louder Amen. as I can. Okay. As I can. Tama yan. Yan. Alam mo, ganun talaga, kailangan gayahin natin si Banat Bay, Oo. gayahin natin si Idol Rafi Tolpo. Parang pasensya na kayo kasi parang nakalunok yung aking kaibigan ng 2 o 7 mikrofon. Kahit walang mikrofon, ang lakas. Malakas. Very good. Malakas po ako. Para Ma'am Sir. marinig niyo, pero hindi galit. Ay,
Pastor, sanay po akong magsalita ng malakas without microphone because ano po, noong panahon ng kabataan ko, when I was at the age of 35 to 40, I was a trainer. Trainer po ako, nagsasalita ako in front of those employees Very who good. have finished in different courses. Tama, very good. Kaya nga, Kaya pala, no? noong trainer ako, malakas ang boses ko. At kapag ang na-interrupt ako sa mga reaction at may nagko-question at hindi maganda ang tanong, at sinabi ko, meron na akong narating sa buhay. Sabi ko, may narating na ako sa buhay. Ang tanong ko sa'yo, may narating ka na ba? Opo. Kung wala pa, tumigil ka ng iyong mga irrelevant action and words kasi nadidistract ako. Yun po. So, di tahimik. Opo. Ganun po yun. So ibig sabihin, napabilang din pala akong terror na ano, hindi lang terror na professor, terror akong trainer. Hindi naman masama yon kasi sabi ng Roma Kapitulo 13, maging terror lang yung mga nasa kinukulan kung di ka sumunod. Pero kung sumunod ka, hindi naman sila terror, mababait din sila, may puso din, katulad sa atin. May utak din yan. At meron ding mercy siyempre sa mga dapat nahabagan. Lahat naman ng tao sa mundo ay meron kasing sagutin tayo kay God pagdating ng araw. Kaya lahat yan na nakapag-isip. Si Haring Solomon nga, nung sa panahon na kanyang paghahari, 40 years na walang gulo dahil at masagana. Dahil kumpleto siya, may wisdom siya, may knowledge, may fruit of the Holy Spirit, may beautiful attitude. Kaya, kaibigan niya ang mga tao sa buong mundo nung araw. Ngayon mga kaibigan, wala naman tayong hinahanga dito kundi maging kaibigan ng lahat kasi tayo nga, tinuturing ng ating Panginoong Jesucristo, mga kaibigan tayo. Kaya nga sa Kawikaan 17:17, siya ang ating kaibigan magpawalang hanggan. Meron kasing mga kaibigan dito sa lupa, may hangganan. Pag wala ka ng pera, hindi ka na kaibigan. Okay. Napansin ko sa'yo, Pastor Tony Lagoren, ay malumanay kang magsalita, pero kung tumawa ka, nasa akin ang huling halakhak. Ngayon po, Hallelujah. ngayon po, biyudo ba? Biyudong buhay, si Pastor Tony, at meron na po siyang kasulatan galing sa barangay. Kung sino man sa inyong umibig ng lalaking malambing ang boses, na halos walang marinig during the night time, si Pastor Tony Lagoren po yun. Kung gusto rin naman ninyo ng isang taong buo ang kanyang pananalig sa Diyos at buo kong magsalita din, dinig na dinig nyo, ito naman ang ating gwapong biyudo ito, biyudo. 2 beses na. Yun, wala na. Mabait talaga yan, mabait. Hindi na yun. Di ba pagaling na ka na brother, pagaling ka na? I am in a period of convalescence. Ganun ba? Period Kunti na of lang, convalescence. kunti na lang, Pagaling no? na po. Oo, pagaling na. Oo. Sige, ganun po, no? Ipagpatuloy natin ang ating pag-uusap sa content. Apo, sige. Matanong ko lang ikaw, Brother Antonio Lagoren. Sige po, tanongin po. Paano ba mamuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos? Ayun, maganda yan. Maganda Yan ang gustong-gusto mong tanong, di ba? Gusto Kasi memorize mo yan eh. purihin ng Diyos. Ganito lang. Ano na to, yung application. Sa implementation application na. Pagka gising mo sa 3:00 ng madaling araw, dumulog ka na sa Diyos kahit ikaw ay napapagod. Dumulog ka sa Diyos, magpasalamat ka sa Diyos, nagising ka at sa araw na yon ay patuloy ka niyang gabayan. Lagi mong alalahaning ipaalaala rin sa iyong sarili na ikaw ay dapat i-exercise mo ang binigay ng Diyos sa iyo. Ano yon? Gift of the Holy Spirit. Kaya nga gift dahil binigay na.
Yung fruit of the Holy Spirit, kaya nga fruit, dahil namumunga ka na, nagbabago ka na, di ba? Kaya nga, sinabi rin sa Mateo 6:33, unahin mo ang kanyang kalooban, kaharian ng Diyos, ay idaragdag sa iyo lahat ng mga bagay. Mateo 6:33, no? Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Ano ba ang kalooban talaga ng Diyos? Kingdom of God is this. Righteousness, katuwiran, joy, kagalakan, and then peace, kapayapaan. Righteousness, peace, and joy. Laging makikita din yan sa iyo bilang ikaw ay may application ka na tungkol sa kalooban. Kaya yung panalangin, huwag mong kalimutan yun eh. Kasi pakikipag-usap yung sa Diyos eh. Number 1 yun. Kaya nga, seek ye first the kingdom of God